Isinailalim na sa state of calamity ang Carmen, Davao del Norte dahil sa perwisyong dulot ng pagbaha roon. Ayon sa PDRMMC, halos 20,000 pamilya ang naapektuhan ng baha sa buong lalawigan. Isa naman ang naiulat na nalunod sa Tagum City. Makibalita tayo kay Helen Quinanola ng GMA Davao. Sa gilid ng kalsada, nagpalipas ng magdamag ang mga binahang residente ng Carmen, Davao del Norte. Nagtayo sila ng mga tent para may masilungan. Umabot kasi ng hanggang leeg ang baha sa 19 na barangay. Sa record na mo, mga more than 15,000 families are already affected. Unya, mga naas mga evacuation centers na to. Siguro ang tanan maabot ng mga 3,000 families. Dahil sa matinding pinsala ng pagbaha, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Carmen. Mananatili namang suspendido ang pasok ng mga mag-aaral sa mga binahang paaralan hanggang sa tuluyang humupa ang tubig. Binahari ng ilang lugar sa bayan ng Asunsyon. 2 bahay ang natangay ng rumaragas ang baha sa barangay Magatos. Isa sa wala ng masisilungan ang pamilya ni Aling Manuela Balios. Gihikot man to gipanghikan. Tinkusugan naman mabaw hinay nagani na kailangan man to kayo. Wala na kaya nga puto lang hikot. May isang residente namang naiulat na nawawala matapos matangay ng agos habang tinatawid ang Saog River. Sa Tagum City naman, isa ang namatay matapos makuryente at malunod sa dike. Diha daw nilalakitan sa daig. Balik pa siguro siya dito kay mulawag sa among baboy dito nga nabilin. Pabalik na siguro to siya diri. Balitaan ako. Sa kabuuan, 4 na bayan at isang lungsod sa Davao del Norte ang binaha. Umapaw kasi ang Libuganon, Saog at Tuganay River dahil sa matinding pag-ulan. Ayon sa PDRRMC, halos 20,000 pamilya ang apektado ng baha. Binigyan na sila ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Pag-asa, halos doble sa karaniwang dami ng ulan tuwing Enero ang bumuhos na ulan sa Davao Region nitong nakaraang 20 araw. Malaking porsyento nito ang bumuhos nitong Sabado. Normal daw na daanan ng bagyo ang bahaging ito ng Mindanao sa ganitong panahon. Pero hindi normal ang dami ng ulang huling bumuhos doon. Pwede nating sabihin na unusual sa normal. At nakita nga natin ito na ganun yung nangyayari ngayon. So, nang isang factor yon, pag-init ng temperatura ng dagat o yung sea surface temperature na kung saan, lalo na yung sa eastern seaboard o yung mga eastern section ng Mindanao, vulnerable yun kasi, katulad nung sa Hinatuan, talagang mataas ang mga pag-ulan doon. Kung mas mainit ang temperature ng dagat compare nung dating nangyayari, so ibig sabihin, talaga yung posibilidad na magkaroon ng malalakas na bagyo ay nandyan. Dahil nga umiinit lalo ngayon ang temperatura ng dagat, pwede nating i-attribute yan dun sa tinatawag nating pag-init naman ng temperatura ng mundo o yung sa global warming. Helen Quinanola, Nagbabalita, Pilipinas.